Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo na hinahangad ng makita ng maraming propeta ng mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita at narinig ang inyong naririnig at hindi nila naririnig. Yan. So, sabi ng Panginoon, mapapalad ang iyong mga mata, ang iyong tenga, dahil napapakinggan mo ang mga salita ng Diyos. So, yung pagiging blessed, mga kapatid, bakit nagiging blessed tayo sa harapan ng ating Panginoon during, mga kapatid, sa ating pakikinig sa salita ng Diyos? Kasi nga, sa bawat napapakinggan natin, yun yung nagtuturo sa atin, mga kapatid, kung paano nadidevelop yung ating karakter, yung ating buhay. Amen. Mula sa kawalan, patungo sa pagkatuto. Diba? Yung karakter natin, dahan-dahang nababago, nagiging matatag, nagiging matibay. Hindi nyo ba napapansin yun, mga kapatid, di ba? Mapapansin nyo talaga, ito yung dati mong buhay, pero dahan-dahan nababago yun eh. Dahil sa mga salita ng Diyos. Wala naman mga kapatid nagsabi sa'yo, yun yung gawin mo, pero nung marinig mong salita ng Diyos, yun daw yun, mga kapatid ko, nagtuturo sa'yo para maging mapalad ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya nga, yun yung pagiging blessed natin sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, dahil sa mga napapakinggan natin. Marami mga oportunidad na ipinagkakalob ng Panginoon, mga kapatid, sa atin. Hallelujah. Kaya nga, marami tayong mamimiss sa pagpapala sa Diyos kapag ang mga salita ng Panginoon hindi natin talagang patuloy na pinapakinggan, mga kapatid. Everybody say amen. Hallelujah. Ang daming blessing, mga kapatid ko, by hearing the words of God. Ang daming blessing sa bawat bawat pag-uusapan ng mga salita ng Panginoon. Ang daming pagpapala na makapagpapatibay sa ating pananampalataya upang kung tayo subukin, tatayo pa rin tayo at ipapangalandakan pa rin natin na God is good all the time. Amen? Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, inordinahan tayo ng Diyos, mga kapatid, para maligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga, sabi ng Romans chapter 1, verse 16, mga kapatid, for I am not ashamed the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation. Kaya hindi natin ikinakaya, kasi itong pakikinig ng salita ng Diyos, ito yung kaligtasan, mga kapatid, ng sino mang makakapakinig. Kaya nga, hindi natin ikinakaya ang ebanghelyo na ipapangaral, ibabahagi, mga kapatid, hallelujah, saan man tayo makakarating. Kasi nga, mga kapatid, kung walang mangaral, walang makakapakinig, walang nababago. Everybody say amen. Kaya nga, may nangangaral. Kaya nga, hindi raw ikinakaya, mga kapatid, kaligtasan ito. At dito nadidevelop yung faith natin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, lumalago tayo. Bunga ng pakikinig ng salita ng Panginoon. At ang mahalaga pa, mga kapatid, na tinitingnan ng Panginoon kapag tayo, mga kapatid ko, nagmamature sa salita ng Diyos, ay ang bunga. Ang puno, nung ang Panginoon lumapit, mga kapatid, sa isang puno, sinuway niya ang isang puno, sabi niya, asan ang bunga? Unang agad, hinanap niya ang bunga. Bunga ng buhay natin. Kaya sabi niya, walang bunga, putulin yan. Pero nakiusap, mga kapatid ko, ang mga disipulo, Lord, pwede bang pagbigyan? Pagbigyan natin, hallelujah, na mag-mature at mamunga ito. Pag hindi pa namunga, sige Lord, putulin natin. Ganon din, mga kapatid, sa buhay natin. Sa parable of the sower, sa Luke chapter 8, sa ating binasa kanina sa 15, mga kapatid, sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid, dahil naitanim ang mga salita ng Diyos sa ating puso, naitanim ito sa matabang lupa, kaya namumunga ang anumang itinatanim natin. Napakahalaga ito sa bawat mananampalataya na magkaroon ng bunga. Para hindi tayo maputol. Mamumunga talaga, mga kapatid, ang bawat mananampalataya. Ano yung bunga? Yung ating mga mabubuting gawa, yung fruit of the Spirit, yung ating works, mga kapatid ko, na ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga, pag walang bunga, ang buhay ng isang mananampalataya, kaya nga,
Sabi nga nila, sabi ng Panginoon, makikilala nyo na sila ay aking mga disipulo sapagkat sila ay namumunga. Amen? O, palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kailangan na ang bunga, mga kapatid ko. Dahil kung walang bunga, wala, mga kapatid. Hindi tayo magiging worth it sa ating mahal na Panginoon kung hindi po tayo mamumunga sa kanyang harapan, mga kapatid. Gaano kahalaga, mga kapatid, ang makikinig to prevent apostasy para maiwasan natin ang mga kahinaan. Para maiwasan natin, mga kapatid ko, ang malulot, mawala, ma-out of tune sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi merong danger, mga kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano araw-araw. Amen. Sa Hebreo chapter 2, Hebreo chapter 2, verse 1. Kaya nararapat nating pakatantuin ang mga bagay na narinig. Dapat daw nating pahalagahan ang mga narinig natin. Baka sakali tayo makahagpos. So, ang aral na ito naniniguro sa atin. Naniniguro sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sapagkat kung ang ipinapangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay at ang bawat pagsalansang at pagsuway tumanggap ng matuwid na parusa ng kabayaran, paano makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinapangusap ng Panginoon nung una ay pinatutunayan sa atin sa pamamagitan ng nakakarinig. Ayan. Kaya sabi ng Apostol Pablo, nararapat daw nating pahalagahan ang mga narinig natin. Dahil baka makabitaw daw tayo. Amen? Para makabitaw daw tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga ang aral, naniniguro kasi meron po mga kahinaan na dumarating sa buhay ng isang Kristiyano. Yung tinatawag na apostasy, mga kapatid, or spiritual coldness, panlalamig sa pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga ang tanging solusyon, mga kapatid, ay pakinggan mabuti ang mga payo ng salita ng Diyos. Amen? Pagka mahina po ang ating pag-unawa, pakikinig, mga kapatid, sa mga salita ng Diyos, yun yung hakbang para tayo humina rin sa ating pananampalataya. Kaya nga, maging matatag tayo sa panahon ito. Kasi klase-klase ang mga kapagsubukang dumarating sa buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, ang buhay ng isang Kristiyano, hindi hallelujah lang. Ang buhay ng isang Kristiyano, hindi full of bed of roses, mga kapatid ko. Hindi laging masaya, hindi laging nakatawa, hindi laging abundansya. Ang buhay ng Kristiyano, sometimes, maraming mga kapagsubukan. Para pahinain lang tayo. Para manghina ang buhay natin, para huwag na tayong makatakbo, pipilayan ka ng kaaway. Para madapa ka na lang. Kaya nga, kailangan mo, take heed the Word of God. Pakinggan mo mabuti talaga, ipamuhay mo, mga kapatid ko, ang mga salita ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, para mawala, hindi maka-penetrate ang apostasy sa buhay ng Kristiyano. Kaya nga, kailangan pakinggan natin palagi ang salita ng Diyos. Pabuhay natin, pag-aralan natin, mga kapatid, para hindi tayo, mga kapatid ko, ma-reject, hindi mo manghina ang ating pananampalataya. Kaya nga, tayo lagi magbantay. Magbantay palagi, mga kapatid. Bantayan natin palagi, mga kapatid, ang ating mga sarili, na mapakinggan natin, mga kapatid. Kaya bali say amen. Hallelujah. Dahil sa isang kisap mata, sabi nga, mga kapatid, ang buhay ay napakaikli lang. Kaya kailangan lagi nagbabantay. Dahil pagka tayo, mga kapatid, sabi ko, dumating sa kamatayan, pag-ising natin sa kabilang buhay yun. Hindi natin alam kung saan. Pero kung nakakasiguro ka, nakakatiyak ka, hindi ka mag-alala, mga kapatid. Hallelujah. Basta siguraduhin natin
na ang pananampalataya natin nakatingin palagi sa Panginoong Jesucristo. Looking unto Jesus, He is the author and the finishers of your faith. Amen. Sa Kanya lang tayo titingin. Sa Kanya lang tayo, mga kapatid ko, mamumuhay. Sa Kanya lang tayo, mga kapatid, magpakatatag. Kasi nga, mga kapatid, dumarating talaga ang mga pagsubok sa buhay ng isang tao. Iba-iba nga lang, ibang pagsubok ko, ibang pagsubok niya, iba-iba nga lang, mga kapatid. Pero wala nang pagsubok na binibigay sa atin, hindi natin kaya. Bakit nakakayanan natin ang mga pagsubok? Kasi nga alam na natin kung ano ang solusyon. Ang solusyon, nasa salita ng Diyos. Pero bakit sinabi ng Panginoon, mga kapatid, sa unang Korinto 10:13, walang pagsubok na hindi natin kaya. Bakit, mga kapatid? Alam kasi ng Panginoon, mga kapatid ko, yung kinakausap ni Apostol Pablo, mga Kristiyano na yun eh. Alam ng Kristiyano kung anong solusyon ng bawat pagsubok na dumarating sa kanila. Iba-iba, mga kapatid. Iba-iba rin ang solusyon. Kaya nga, ang salita ng Diyos, variety yan, halo-halo, mga kapatid ko. 66 books yan. Hallelujah, na pag-aaralan mo, basahin mo, pamuhay mo. Para pagka dumating ang klase-klaseng pagsubok, meron din klase-klaseng solusyon na atin pong ipantapat. Amen? Klase-klase yan, mga kapatid. Yan yung totoo. Klase-klase yan. Grabe, mga kapatid. Kaya nga, pag pinag-usapan ang aral ng Panginoon, iba-iba yan. Pantapat yan, mga kapatid ko, para hindi tayo, mga kapatid, ma-reject. Kasi pagka hindi natin napapakinggan, mga kapatid, ang salita ng Diyos, merong rejection na mangyayari sa ating buhay. Tingnan nyo, sinabi ng Matthew chapter 10, mga kapatid. At sino mang hindi tumatanggap sa inyo ni dumidinig sa inyong mga pananalita, pag-alis ninyo sa bahay o bayang yaon, ay pagpag nyo ang alabok ng inyong mga paa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ang Gomora sa araw ng paghukom kaysa sa bayang yaon. Yan, mga kapatid. So, ito yung mga tipo na tinuruan ng Panginoon. Sa chapter 10 ito, yung mga disipulo na tinuruan ng Panginoon, mga kapatid, kung paano ipapangaral salita ng Panginoon. Ang hindi makinig, rejection talaga yun, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon. Merong rejection. Kaya nga, napaka-importante ng pakikinig ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Para to avoid rejection. Merong rejection, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon at hindi tayo maging worthy sa eternal life, mga kapatid ko, kapag ang isang tao talaga hindi nakikinig ng mga salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, ang steps daw, mga kapatid ko, sa isang maayos na pakikinig, mga kapatid, hallelujah. Sabi nga, steps to a better hearing. Make hearing an act of worship. Kaya nga, mga kapatid, gawin daw natin ang pakikinig ng pagsamba sa ating Panginoon. Gawin nating devotion ito, mga kapatid ko, sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung paano tayo nananalangin, kung paano tayo umawit, kung paano tayo, mga kapatid ko, nagpupuri, ganun din daw gawin natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Aktibo tayo nagpupuri, aktibo rin tayo makikinig ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Dahil sabi ko nga, isang word ang mamimiss natin during worship, mga kapatid, may bulang yun. Kaya kailangan talaga, every time na lumalabas ang Word of God, binabasa, mga kapatid, pag-aralan natin mabuti. Isusulat natin, mga kapatid, kasi isang araw magagamit po talaga yan. Amen. Amen. Hallelujah. Sa totoo lang, mga kapatid, yung mga kinukopya ko noon, mga kapatid, hanggang ngayon, nandyan pa. 1996, mga kapatid, na sinulat ko, nandyan pa hanggang ngayon. Kasi noon, nakaupo pa lang ako dyan, nagsusulat talaga ako. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya nung nagiging mga ngaral na ako, ay nabubuklat ko yun, mga kapatid, nagagamit ko yun, mga kapatid ko. Lahat yun. Hallelujah. Hindi ako naging kampante, hindi ako, mga kapatid ko, nag-take for granted na uupo lang, mga kapatid, wala akong gagawin.
Kaya nga, pinapakinggan kong mabuti yon, pinag-aralan,